Hello mga ka-tribe! Ako nga pala si Hannah Madeja, ang Tribe 4E leader. Ako naman si Kuya Gab, parte ng worship team at Tribe leader. Ako si Ate Abby, Tribe leader ng Crafts team. At kami ang Ga! B! Wow naman! So talaga naman napaka-faithful si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin sa loob ng 11 years. So para sa atin, ano ba ang faithfulness? Sa akin, ang faithfulness ay hindi pangitino. Wow. Yun, sa'yo, ano ba? Sa akin naman pagbibigay ng tapat. Oo, tinagalog mo na. Bakit? Ano ba sa'yo? Sa akin is English, wisdom and mercy. Lalim ng iyo, ano bang naranasan mo dyan? So share ko? Oo naman! So, naging faithful si Lord sa buhay ko dahil after ko makagraduate as teacher and major in mathematics is nagtrabaho ako. Tapos, after a year is nag-decide ako mag-take ng LET exam. So, yung LET exam is licensure examination for teacher. So, bago ko pa yun i-decide, syempre, yun nga yung sinabi ko sa inyo na meaning para sa akin ng faithfulness is persevere. So, nag-ask muna ako kay Lord kung mag-retake na ako ng exam. At second is, humingi ako ng opinion or nagsabi ako kay Pastor Sam na mag-take ako ng exam. Kaya, ayun, sinabi ni Pastor Sam is go. Pero, syempre, nag-aalangan ako kung ipupush ko pa kasi kailangan ng time para mag-review. So, it's either mag-review center ako or mag-self-study. Pag-review center is mawawalan ako sa ministry na makaka-attend kasi weekend yung face-to-face na review center. At everyday meron mga online na review. Pag self-study naman is hawak ko yung oras ko. So, dalawa yung pinag-decide ko. At yun, syempre, nag-perceive rin ako at pinag-pray ko. At nag-decide ako na self-study. Kaya pumayag si Pastor Sam. Na-push ko na mag-take ng exam. So, yung challenges na yun, syempre, kapag nag-take ka ng exam, di ba? Periodical pa nga lang, nahirapan na tayo mag-exam. So, ako, almost 3 months ako self-study. So, work after ng ministry, sa gabi, yun lang yung time ko para mag-review. Kaya talagang struggle para sa akin yung part na yun. Pero, doon pinakita ni Lord kung gaano siya ka-faithful sa buhay ko. Dahil nag-take ako ng exam last September 2020. And after 2 months, nakuha ko yung result ng exam. Walaan nyo. Ano yun? Lumabas. Yun at last December 2023 is nakapasa ako ng licensure examination for teacher. Kaya praise God dahil yun nga ginawa ko is nag-perceive ako at humingi ako ng wisdom galing kay Lord. Yan, I agree. Kasi sa akin, naranasan ko yung faithfulness ni Lord so hindi din pag-rely sa sarili. At mas naranasan ko yung faithfulness ni Lord nung pandemic. Kasi nung pandemic, nag-switch lahat ng modalities na learning Naging online lahat. So, nung online, dun ka lang sa bahay niyo, dun ka lang mag-aaral. So, hindi ako sanay na mag-aral mag-isa. Lalo pa, sa bahay mag-aaral. So, naging challenging talaga, lalo na yung bahay namin, hindi siya learning conducive Hindi ako makapag-aral sa bahay kasi ang daming distractions. So, dun ko napatunayan na si Lord, hindi talaga siya nangiiwan. Kasi sa 3 taon kong nag-aral online, 2nd year, 3rd year, at 4th year, dumating sa panahon na gusto ko nang sumuko. Ayoko na mag-aral. Inisip ko na mag-drop out, mag-stop muna mag-aral. 3rd year college ako, gusto ko na mag-stop. Yan, so, doon ko napatunayan na faithful si Lord kasi pinagraduate niya ako. Yan, doon na kagad sa graduate na hindi ko inaakala, nag-graduate pala ako. Wow! Kasi suong-suko na di ba? So, graduate ako at, alam niyo ba, may regalo pa si Lord. Ayun! Ayan, may regalo siya sa akin na graduate ako with flying colors. Live! Yan, so graduate ako bilang magna cum laude
At nagpapasalamat ako kay Lord kasi alam ko na hindi ako yun. Kasi alam ko, ako sumuko na eh. Pero si Lord, pinush pa rin ako sa pamamagitan nila Pastor Sam, ng mga katribe natin. Yan, kaya mahalaga na nakikita natin sila kasi sila yung nagiging daan para i-push tayo sa mga gustong gawin ni Lord para sa buhay natin. Amen. Grabe din naman pala ginawa sa inyo ng Lord. So sa akin naman, alam niyo kung ano? Ano? Sa akin naman generation, no? So sa akin naman naman ako sa mama ko. Yung kanyang pagbibigay, no? Dahil siya daw ang pinakakauna-unahan nagbigay ng first fruit kay Tisha. Wow! Na hindi pa tinuturo. Mama mo! Oo, mama ko. So siyempre, dahil doon, nadala ko siya hanggang no, na dahil sa aking pagbibigay, nagkaroon din ako ng mga blessings na tatanggap. Siyempre, minsan nawawalan. Minsan din, nagkukulang. Pero, ang ginagawa ko, binabawi ko sa susunod na linggo. Ayokong magkaroon ng kulang para sa Lord. Kasi nga, the best is for the Lord. Amen po. Wow! The best! Amen! Yes, yeah. So, syempre, ginagawa ko, tinatapatan ko yung tithes ko ng offering. No? Kunyari, kung 100 ang tithes ko, 100 din ang offering ko. No? Ayan. So, dahil doon, nagkaroon ako ng harvest. At ano yun? Gusto nyo ba malaman? Isa naman. Oo. Yan. So sa pamilya namin, nagkaroon ng mana. No? Binigyan kami ng lupa sa Ilocos. Gusto nyo din ba malaman kung gano'ng kalaki yun? Gano'n ba kalaki? Sabi mo na? Siyempre, almost 1,000 square meter. Diba? So yun, dahil sa ating pagbibigay, magkakaroon tayo ng harvest. Kaya mga ka-tribe, maging tapat lang tayo sa pagbibigay. Hindi magiging hadlang yan sa atin. Kundi, ay magbibigay ng blessings para sa atin. Sa lahat ng ating mga ginagalawan na buhay, magbigay lamang tayo. At may pagpapala sa pagbibigay. Amen. At hindi hadlang ang paglilingkod sa pagtupad ng pag-aaral at pagtupad ng pangarap. So, ganun rin sa akin. So, kayo mga ka-tribe, most sa inyo is mga students. So, huwag niyong iisipin na nakakahadlang yung paglilingkod sa pag-aaral. Hindi. Dapat mas maglingkod tayo kay Lord dahil doon natin nakukuha yung wisdom na ibibigay niya sa atin para makatanggap tayo ng mga award. Diba? Mga katulad ni Ate Abby, diba? Nakatanggap siya ng Magna. So, tayo rin, kung gusto natin i-aim na magkaroon tayo katulad sa kanya, is maglingkod tayo kay Lord. Ibigay natin yung oras natin, yung talino natin, yung buong time natin sa Kanya. At dahil faithful si Lord, dapat faithful ka rin. So tayo bilang mga kabataan, ibigay natin ang oras natin. Katulad ng sabi ni Ate Hannah. So tayo, magbigay tayo ng oras sa prayer, magbigay tayo ng oras sa cell group, at lalong-lalo na sa linggo. So lahat ng mga events natin sa church, magbigay tayo ng oras dahil alam natin na si Lord hindi tayo iiwan. Mga ka-tribe! Happy 11th anniversary! We We're made To thrive! To God be all the glory!